Alam mo ba na unti-unting humihina ang iyong MG kalamna habang binabasa mo ito? Napansin mo na ba ang tila misteryosong panghihina ng katawan kahit wala ka namang sakit? Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga partikular na pagkain na kayang pigilan o baligtarin ang tahimik na pagnanakaw ng iyong lakas? Kaunti lang ang nakakaalam, pero paglampas ng edad 60, ang katawan ay tahimik na sinisira ang kalamnan. Walang sakit, walang babala. Gigising kang pagod, mahirap bumangon mula sa sofa, o nawawala ng balanse habang umakyat sa hagdan. Hindi lang ito normal na pagtanda. Ito ang bakas ng isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Isang kondisyon na opisyal ng kinikilala ng World Health Organization bilang isang sakit. Ngunit maaari ba talagang baligtarin ang prosesong ito? Ang nakakagulat na katotohanan, may MG pagkain na tuklasan ang MGA scientifico na may kakayahang muling buuin ang kalamnan. Kahit sa mga taong lampas 80 na ang edad, at posibleng wala ito sa iyong kusina ngayon. Ang sarcopenia ay hindi tulad ng ibang sakit na may lagnat o pananakit bilang babala. Ito ay dahan-dahang winawasak ang lakas ng katawan ng hindi mo namamalayan. Hanggang sa maranasan mo na ang mga seryosong sintomas. Hirap tumayo mula sa kamauupuan, panlalambot ng binti, at mga pagkakadulas o pagkakatisod na lumalala sa dalas. Ngunit may mahalagang aspeto na bihirang banggitin ng mga doktor. Malaki ang epekto ng iyong kinakain sa lakas ng iyong kalamnan. Ang tamang pagkain ay maaaring maging susi sa pananatiling matatag at malakas. Ayon sa mga bagong pag-aaral, ang ilang nutrients ay kayang pasiglahin ang muling pagbubuo ng kalamnan. Kahit sa edad na tinuturing ng huli para sa pagbabago. At higit sa lahat, ang maraming pagkain ito ay affordable at madaling idagdag sa pangaraw-araw na pagkain. Isipin mong isang araw, bigla kang magising na hindi ka makatayo sa kama ng walang tulong. O kailangan mo ng saklay para lang makatawid sa loob ng sarili mong bahay. Para sa maraming matatanda, ito ay hindi katang-isip, ito ay realidad. At madalas, nagsisimula ito sa isang simpleng pagkadulas sa banyo, pagkakatapak sa gilid ng carpet, o pagkakamaling hakbang. Ngunit ang epekto ay hindi lang pisikal, kundi emosyonal din, takot, kawalan ng tiwala sa sarili at pagkadepende sa ibang tao. Ayon sa Harvard Medical School, hanggang 33% ng muscle mass ay maaaring mawala paglampas ng edad 60. Kahit pa maayos ang iyong kinakain at pakiramdam mo'y malusog ka. Ito ay dahil nagbabago ang tugon nege katajan sa pagtanda. Kung anong dati ay sapat, ang gayon ay kulang na. Ang mabuting balita, hindi ito kapalaran na hindi maiwasan. Napatunian ng agam na maaari ay tong pig, ilan at baliktorin. Ang sikito, tamang kalamantong, kung siya mapak, kana bibiya, nori za na kinakalaman nori katawan, palaman nori katawan, marebio nori katawan. Sa mga susunod na bahagi, ibabahagi namin ang 13 pagkaing makatutulong magpanumbalik ng kalakasan ng katawan at ang mga karaniwang pagkakamali na sumisira sa bisa ng mga ito. Muy bapak, kay ang mapon pima na zelakas, na ze kalamnan pak, katapo na zeet, 60. Krijikieden, Greek yogurt. Lihim sa gabi na nagpapakain sa iyong kalamnan habang natutulog ka. Ilan lang ang pak, kay na kasing bisa nere. Greek ritba, dating sa papapatitan nere lakas nere kalamnan. Ang yogurt na ito ay dumaraan sa espesyal na proseso ng pagsasala upang tanggalin ang whey at i-concentrate ang protina. Sa bawat 170 gramo nito, makakakuha ka ng hanggang 20 gramo ng dekalidad na protina. Ang tunay na lakas nito ay nasa uri ng proteinang taglay nito, casein. Na mabagan tunawin nere katawan. Fure inani. Undi niri ang kalat nari amino acid habang narulog ka. Ito ay perfect compact kaysa gabi dav.
Hiusa mahabang puwang nerzi puwit kung kailan lumala ang pop, basa, nerzi kalamnan. Dagdag pa rito, ang Greek yogurt ang almond sa calcium, vitamin at phosphorus, talong mahalagang sangkap para sa kalusugan ng buto at kalamnan. May taglay din itong probiotics na nagbabalance ng gut flora at tumutulong sa mas epektibong pagsipsip ng nutrients. Habang binabawasan ang inflammation sa katawan, isang critical na aspeto sa pag-recover ng kalamnan. Tip: pumili ng natural na Greek yogurt na walang asukal. Pwede mong haluan ng berries, buto, o pulot para sa lasa at dagdag nutrisyon. Uminom nito 3 hanggang 4 na beses kada linggo, lalo na sa gabi, upang makita ang epekto sa iyong lakas at kasarinlan. Hay, matabang isda, ang lihim na omega, para sa kalakan na kalamnan. Ang salmon, sardinas, mackerel, at tuna ay kabilang sa mga pinaka-epektibong pagkain para sa pagpapanatili ng lakas ng katawan habang tumatanda. Ito ay dahil sa kombinasyon ng kumpletong protina at omega-negatibo 3 fatty acids, lalo na ang A. Ang mga omega-negatibo 3 ay nagbabawas ng inflammation, isang pangunahing sanhi ng panghina ng kalamnan sa mga matatanda. Pinapataas din nila ang kakayahan ng kalamnan na tumugon sa protina, isang bagay na natural na humihina habang tumatanda. Ang 100 gramo ng salmon ay nagbibigay ng halos 20 gramo ng mataas na kalidad na protina. Kasama ang bitamina na mahalaga para sa kalamnan at buto. Ayon sa pag-aaral na inilathala ng American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang kumakain ng fatty fish 2 beses kada linggo ay nakaranas ng mas mabagal na pagbagsak ng lakas at kakayahang gumalaw sa loob ng 3 taon. Paalala: iwasan ang pritong isda at mga dilatang mataas sa sodium. Kung hindi madalas makakain ng isda, magtanong sa doktor tungkol sa dekalidad na fish oil supplement. Bagaman wala pa ring kapalit ang benepisyong hatid ng buong pagkain. #3. Itlog abot kayang superfood na nagpapalakas ng kalakhan ng kalamnan. Ang itlog ay isa sa pinakabot kaya at pinakakumpletong pagkain sa kalikasan. Dati itong kinatatakutan dahil sa cholesterol, pero pinatunayan ng bagong pananaliksik na ang katamtamang pagkain ng itlog ay ligtas para sa puso at maaaring pahusayin pa ang good cholesterol. Isang itlog ay naglalaman ng 6 gramo ng dekalidad na protina. Kasama ang mahahalagang bitamina at mineral. Ang tunay na sikreto ay nasa yolk, may choline para sa nerve function. At leucine, isang amino acid na nagpapasimula ng muscle growth. Sa pagtanda, mas humihina ang kakayahan ng katawan na tumugon sa muscle growth. Kaya mahalaga ang pagkain ng mga pagkaing may leucine. Sa pag-aaral ng University of Illinois, napagalamang ang pagkain ng buong itlog, hindi lang egg whites, matapos mag-ehersisyo, ay nagdudulot ng 40% na mas mataas na muscle response kahit sa matatanda. Dagdag pa rito, may taglay na bitamina, selenium, at iron, nutrients na karaniwang kulang sa simpleng diet. Inirekomenda, 1-2 itlog kada araw, mas mainam sa almusal. Madali itong lutuin, masustansya, at makakatulong sa pananatili ng lakas habang ikaw ay tumatanda. #4. Mga mani at buto, maliit pero makapangyarihang depensa sa pagkawala ng kalamnan. Huwag palilin lang sa kanilang sukat. Ang mga mani at buto ay siksik sa nutrisyon. Lalo na pagdating sa pagpapanatili ng kalamnan ng mga senior. Ang almonds, chestnuts, at iba pang buto tulad ng pumpkin at chia seeds ay may taglay na plant-based protein, magagandang taba, at bitamina at mineral na diretsong sumusuporta sa lean muscle mass. Halimbawa, ang 20-30 gramo ng almonds ay naglalaman ng mga 6 gramo ng protina. Kasama ang magnesium, vitamin E, at zinc. Magnesium, mahalaga sa muscle contraction at energy production. Kapag kulang, madaling manghina o mapagod ang kalamnan. Zinc, tumutulong sa production ng testosterone,
isang hormone na nagpapanatili ng lakas kahit sa matandang edad. Vitamin, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa muscle fibers laban sa oxidative damage. Ang fiber sa mga buto ay tumutulong din sa kalusugan ng bituka. Nasusi sa pagsipsip ng nutrisyon at pagbabawas ng pamaga. Ayon sa Tufts University, ang mga matatandang may sapat na vitamin sa dugo ay mas kaunti ang muscle loss sa paglipas ng taon. Tip, kumain ng isang dakot ng mani o buto araw-araw bilang merienda. O halo sa salad, yogurt, o smoothies, ngunit maging maingat sa dami dahil mataas ang calorie content. #5. Beans at legumes, natural na kombinasyon para sa lakas ng kalamnan. Madaling balewalain ang mga beans sa hapagkainan, pero ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain laban sa muscle loss, lalo na para sa mga matatanda. Ang lentils, chickpeas, peas, at black beans ay puno ng plant-based protein, hanggang 15 gram kada isang tasa ng luto. Fiber. At mga mineral gaya ang iron, potassium, at magnesium. Ngunit ang pinakamalakas na sandata nila ay ang tinatawag na resistant starch. Isang uri ng carbohydrate na pinapakain ang mga mabubuting bakterya sa tiyan, na lumilikha ng anti-inflammatory environment para sa kalamnan. Ang iro na taglay ng beans ay susi sa pagdadala ng oxygen sa kalamnan, na direktang tumutulong sa lakas, enerhiya, at paggaling. Ayon sa Human Nutrition Research Center ng Tufts University, ang mga matatandang kumakain ng legumes 4 na beses sa isang linggo ay may mas mataas na endurance at mas mababang muscle loss sa loob ng 5 taon. Tip sa pagtunaw, para sa sensitibong tiyan, magsimula sa maliliit na servings. Ibabad ang beans bago lutuin para mabawasan ang gas at mapadali ang digestion. #6. Madahong birding gulay, lihim na lakas ng kalikasan. Maaari silang magmukhang magaan, pero ang spinach, kale, arugula, at Swiss chard ay may taglay na malalakas na sangkap para sa kalamnan. Ang mga ito ay mayaman sa natural nitrates, na kino-convert ng katawan sa nitric oxide, isang compound na nagpapalawak ng blood vessels at nagpapahusay ng sirkulasyon at oxygen delivery sa muscle. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay nangangahulugang mas mabilis na recovery at mas kaunting kahinaan. Ayon sa pananaliksik ng Karolinska Institute sa Sweden, ang matatandang may mataas na nitrate intake ay mas malakas ang mga binti at mas kaunting pagkapagod sa paglalakad. Bukod pa rito, mataas din ang taglay na Magnesium, potassium, at calcium para sa muscle contraction at bone health. vitamin tumutulong sa paggawa ng mga protina na bumubuo at nagpapatibay ng kalamnan at buto. Ayon sa Journal of Gerontology, ang mga matatandang may mataas na vitamin level ay mas kaunti ang muscle loss at mas mahusay ang physical performance. Tip, kumain ng 2 tasa ng dark greens araw-araw, sa juice, salad, sopas, o igisa sa olive oil at bawang. #7. Olive oil, ang taba na lumalaban sa pamamaga at nagpoprotekta sa iyong lakas. Kapag pinag-usapan ang lakas ng kalamnan, kadalasang protina ang unang naisip. Ngunit may mga uri ng taba, tulad ng extra virgin olive oil, na kasing halaga rin. Ang olive oil, batayan ng Mediterranean diet, ay naglalaman ng malalakas na anti-inflammatory compounds. Lalo na ang oleo cantal, isang natural na sangkap na may epekto katulad ng ibuprofen. Ito ay nababawasan ang silent inflammation na sumisira sa muscle fibers habang tayo'y tumatanda. Ang chronic low-grade inflammation ay isa sa mga pangunahing salarin sa muscle degradation sa matatanda. Ang olive oil ay nagpuputol sa siklong ito, pinahuhusay ang insulin sensitivity, at tumutulong sa mas epektibong paggamit ng nutrients ng katawan. Ayon sa University of Navarra, ang mga matatandang uminom ng olive oil araw-araw ay mas malakas, mas mobile, at mas mababa ang panganib ng pagiging frail sa loob ng 5 taon. Bukod pa rito, sinusuportahan nito ang produksyon ng testosterone at growth hormone,
na kahit kaunti na lang sa matatanda, ay critical pa rin sa pagpapanatili ng kalamnan. Tip: uminom ng 2-3 kutsara bawat araw, bilang dressing sa salad, panggisa sa lohit, o bilang finishing oil sa nilutong ulam. Siguraduhin cold-pressed at nakaimbak sa madilim na boat para sa kalidad. #8. Berries, mga antioxidant na nagpapalakas at nagpoprotekta sa iyong kalamnan. Makukulay, masarap, at madalas inihalo sa dessert. Pero ang berries tulad ng strawberry, blueberry, raspberry, at blackberry ay may mas malalim na silbi kaysa sa lasa. Ang mga ito ay kabilang sa pinakamayamang sources ng antioxidants sa kalikasan. Mga compound na lumalaban sa free radicals na sumisira sa muscle cells habang tayo'y tumatanda. Ang oxidative stress ay sanhi ng paghina ng recovery, panlalambot ng muscle fibers, at tuluyang pagkawala ng lean mass. Ang berries ay tumutulong dito sa pamamagitan ng anthocyanins at polyphenols Na hindi lang antioxidant, kundi anti-inflammatory rin. Sa isang pag-aaral ng Tufts University, ang mga matatandang regular na kumakain ng berries ay may mas mahusay na muscle function at mas mabilis na recovery pagkatapos ng physical activity. Bukod dito, taglay din ng berries ang vitamin para sa paggawa ng collagen na mahalaga sa lakas at tibay ng kalamnan at litid. Low glycemic index, tumutulong sa pag-stabilize ng blood sugar na mahalaga sa muscle metabolism. Tip: kumain ng 1 tasa ng berries bawat araw, sariwa o frozen. Plain o isama sa yogurt, smoothies, at oatmeal. Ang bawat kutsara ay parang natural na kalasag laban sa muscle aging. #, lean meat, likas na sandata laban sa panghina at muscle loss. Maraming matatanda ang umiiwas sa pulang carne dahil sa issue sa cholesterol o pagbabago sa pagkain. Ngunit kung pipiliin ng tama at kakainin sa tamang dami, ang lean meat ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain para sa pagpapanatili ng kalamnan. Ang 100 gramo ng lean meat, tulad ng drumstick ng pato o filet mignon, ay may 25 gramo ng kumpletong protina na taglay ang lahat ng essential amino acids na kailangan para sa pagbuo ng muscle tissue. Ang pinakamahalagang sangkap nito, leucine, ang amino acid na nagpapagana ng mTOR pathway, ang pangunahing proseso para sa muscle growth. Sa pagtanda, humihina ang pathway na ito at kailangan ng mas matinding stimulus. Isang bagay na ibinibigay ng lean meat. Bukod sa protina, may taglay din itong creatine, nagpapahusay sa lakas, endurance, at recovery ng kalamnan. Thiamine, zinc, at B vitamins, sumasuporta sa oxygen delivery energy metabolism. Ayon sa McMaster University, ang matatandang kumain ng lean meat kasabay ng resistance training ay nagkaroon ng mas mataas na muscle gain kumpara sa kumain ng plant-based protein lang. Tip: kumain ng 2-3 beses kada linggo ng lean meat, iwasan ang pritong ulam. Mas mainam kung ito ay inihaw o nilaga. Maaring naroon ang iyong lakas sa susunod mong tanghalian, nakatago lang sa karaniwang ulam. #10. Whey protein, pinakamabisang protina para sa humihinang kalamnan dahil sa panahon. Kung may isang pagkain na pinagsasama ang bisa, praktikalidad, at siyentipikong ebidensya sa laban kontra G-related muscle loss, ito ay walang iba kundi ang whey protein. Galing sa gatas, ang whey protein ay may pinakamataas na bioavailability. Ibig sabihin, mabilis itong nasisipsip ng katawan at ginagamit agad sa pagbuo ng bagong muscle fibers. Ang dahilan? Mayroon itong mataas na leucine content, ang amino acid na responsible sa pagsisimula ng muscle growth. Sa pagtanda, natural na bumababa ang pagtugon ng katawan sa muscle stimuli. At ang dami ng leucine mula sa normal na pagkain ay madalas hindi sapat. Ngunit ayon sa McMaster University, ang matatandang uminom ng whey protein pagkatapos ng physical activity ay nagkaroon ng hanggang 40% na mas mahusay na muscle preservation kumpara sa ibang uri ng protina. Mas nakakagulat pa,
kahit walang ehersisyo. Ang regular na pag-inom ng whey ay nagpapalakas, nagpapabuti ng balance, at nagpapahusay ng physical performance. Ito ay dahil may taglay din itong bioactive peptides, nagpapahusay ng blood flow at insulin sensitivity, na parehong mahalaga sa muscle health ng matatanda. Tip: uminom ng 20-30 gramo bawat araw, lalo na pagkatapos ng ehersisyo o kapag kulang ang protina sa pagkain. Pumili ng walang asukal at walang artificial sweeteners. At mas mainam kung may kalidad na sertipikasyon. Pwede mong ihalo sa berries, buto, at Greek yogurt upang makabuo ng isang masarap na inuming kayang ibalik ang lakas na inaagaw ng panahon. #11 Oatmeal. Simpleng almusal nagbibigay lakas sa iyong kalamnan buong araw. Marami ang kumakain ng oatmeal para sa kalusugan ng tiyan o cholesterol. Ngunit kaunti lang ang nakakaalam na ito rin ay malakas sa pagpapanatili ng muscle mass, lalo na kung isinama sa protina. And oats I may slowed, adjusting complex carbohydrates, na nagbibigay ng matatag at tuloy-tuloy na enerhiya, habang pinipigilan ang blood sugar fluctuations na sumisira sa lean muscle. Mayroon din itong plant-based protein, methionine, isang amino acid na tumutulong sa muscle repair, at beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na nagpapalakas sa good bacteria sa tiyan. Ang malusog na bituka ay nangangahulugang mas maayos na pagsipsip ng nutrients at mas mababang inflammation na parehong critical sa muscle preservation. Ang oats ay naglalaman din ng magnesium, phosphorus, at iron, lahat ay mahalaga sa muscle recovery. ayon sa University of Sao Paulo. Ang mga senior na may diet na mataas sa whole grains, lalo na oats, ay may mas mahusay na physical performance at mas mabagal na muscle loss paglipas ng taon. Tip: gamitin ang oats sa almusal, haluan ng gatas, prutas, Greek yogurt, o gawing pancake. Iwasan ang instant oats na maraming asukal. Kapag ginamit ng tama, ang oatmeal ay maaring maging sandigan ng enerhiya at kalakasan sa buong araw. #12 Tofu at tempeh, gulay na protina na kayang sumabay sa karne. Kung gusto mo ng plant-based na alternatibo para sa muscle support, huwag palampasin ang tofu at tempeh. Pareho silang mula sa soybeans, ngunit may kanikanyang katangian. Tofu mas banayad at versatile, magandang ihalo sa mga lutuin. Tempeh, fermented, mas firm, mas mataas ang nutrition. Ang parehong pagkain ay may kompletong protina, lahat ng essential amino acids, Fiber, at mga mineral tulad ng iron, calcium, at magnesium. Ang fermentation ng tempeh ay nagpapahusay sa digestion at nagpapataas ng bioavailability ng nutrients. May taglay din silang isoflavones, mga antioxidant na lumalaban sa pagkasira ng muscle cells. ayon sa Journal of Nutrition. Ang regular na pagkain ng soy protein ay kasing epektibo ng animal protein sa pagpapanatili ng lean body mass sa matatanda. Tip: kumain ng tofu o tempeh 2-3 beses bawat linggo. Mainam para sa mga nagnanais ng balance at variety sa pagkain. Patunay ito na hindi kailangan laging karne para mapanatili ang kalakasan, isang sikreto na bihirang ibahagi ng mga doktor. #13 Avocado, mabuting taba na nagpapalakas sa iyong hormones at nagpapanatili ng kalamnan. Karaniwan nang ikinukonekta ang avocado sa kalusugan ng puso. Pero alam mo ba na ito rin ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng muscle mass, lalo na sa mga senior? Mayaman ito sa monounsaturated fats, mga taba na tumutulong sa pagpapanatili ng balance ng hormones, tulad ng testosterone at growth hormone, dalawang critical na hormone sa muscle building. Sa pagtanda, bumababa ang natural production ng mga hormones na ito. At isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit humihina ang kalamnan ng mga matatanda. Ang regular na pagkain ng avocado ay sumusuporta sa paggawa ng hormones,
at tumutulong sa mas mahusay na metabolismo na pabor sa muscle growth. Bukod pa rito, ang avocado ay mayaman sa potassium, mas mataas pa kaysa sa saging at mahalaga sa muscle contraction at fluid balance. may vitamin, isang antioxidant na nagpoprotekta sa muscle cells. May fiber, tumatulong sa mas na paninaw at absorption ng nutrient. Ayon sa University of California, ang diet na mataas sa healthy fats tulad ng mula sa avocado Y konektado sa mas mahusay na physical performance may frailty sa matatanda. Tip, kumain ng 2-3 kutsara ng avocado kada araw. Pwede itong idagdag sa almusal, smoothies, o gamitin bilang kapalit ng mayonnaise sa spreads. Sa simpleng prutas na ito, nakatago ang isa sa pinakamalalakas mong kakampi sa aktibong pagtanda. Tahimik na nawawala ang iyong lakas. Ang hindi mo namamalayang 40% na pagkawala ng kalamnan pagdating ng edad 70. Sa oras na umabot ka ng 70 taong gulang, malamang na nawalan ka na ng hanggang 40% ng iyong muscle mass. At possibling hindi mo pa rin ito namamalayan. Ang tahimik na prosesong ito itinatawag na sarcopenia, ang intinting pagguho ng kalamnan. Na araw-araw ay kinakain ang iyong kalayaan at kakayahang maging independyente. Ayon sa pananaliksik mula sa Johns Hopkins University, ang mga matatandang may malubhang muscle loss ay may 320% na mas mataas na posibilidad na magkaroon ng mobility disabilities na maaaring humantong sa pagkakadepende sa wheelchair o full-time care. Lalo pang nakababahala ang pagkatuklas na mas bumibilis pa ang muscle loss pagkatapos ng edad 65. Sa matagal na panahon, inakala ng marami na ito ay normal lang na bahagi ng pagtanda. Ngunit ngayon ay kinikilala na ito bilang isang krisis sa kalusugan na maaaring iwasan. Ang malimit palampasing salik, kakulangan sa bitamina na maaaring mabilisang nagpapahina sa iyong kalamnan. Maraming doktor ang hindi agad napapansin ang isang kritikal na sanhi ng muscle loss. Isang bitamina na kulang sa 78% ng mga matatanda. Ito ay moring susi sa pananatiling malayad, hindi umasa sa tulong para sa mga simpleng gawain. Ang magandang balita. Ayon sa breakthrough research mula sa National Institute on Aging, may 6 na pangunahing bitamina at nutrisyon na may kakayahang baligtarin ang muscle wasting. Kahit sa mga taong nasa edad 70-80. At ang isa sa listahan ay naglalaman ng compound na madalas hindi nababanggit ng mga doktor. Ngunit ayon sa clinical na pag-aaral ay nakapagpawi ng muscle loss sa 87% ng mga kalahok sa loob lamang ng 14 na araw. Kamang, banggang, resulta. 92% NZZ kalahok ay mas nakakakilos sa pangkara, waraw na gawain. Matapos ang supplementation, 72% ng mga kalahok ay nakakayat muli ng hagdan. Nakakapagbuhat ng groceries. At nagagawa ang mga simpleng gawain nang hindi na nangangailangan ng tulong. Lalo itong kamang amping. Dahil karamihan sa kanila ay hindi nakinabang sa physical therapy noon. Isa sa listahan, Coenzyme 1.0 Coc 1.0, ang nakatagong puwersa sa likod ng lakas ng iyong kalamnan, bagamat hindi itinuturing na karaniwang bitamina, ang Coenzyme 1.0 Coc 1.0 ay napakahalaga sa kalusugan ng kalamnan ng mga matatanda. Ito ay gumagana sa antas pangselula, partikular sa mga mitochondria. Ang tinadana publish isang mamusko siya na gumaga. Ang riyan 15% na reaniriyan na siya karoon. Bakit ito mahalaga? Habang tayo'y tumatanda, ang antas ng Coc 1.0 sa katawan ay maaaring bumaba ng hanggang 65%. Kapag bumaba ito, bumabagal ang produksyon ng enerhiya.
Kaya nararanasan mo ang panghihina, pagkapagod at kawalan ng lakas kahit walang sakit. Yung problema, mas lumalala kung nawino kan may karaniwan na mga statins para sa kolesterol. Napatunayan na binabawasan din ang gamot na ito ang kapwa-desat sa katawan. Kaya mas bumibilis para ang natural na pagbaba ng kalamina. Maepekto na kakulang sa kapmoy. Pananiti na kalamnan. Labis na pagkapagod, mabagal na pag-recover, pagkawala ng balance. Ayon sa pananaliksik, mahigit 60% ng mga senior na uminom ng statins ang nakakaranas ng mga sintomas na ito, kaugnay ng mababang COP-0. Rekomendasyon. Para sa matatanda, 100, 200 ng COP-0 kada araw ang inirekomenda. Para sa lugar statins maaari nos kailangan para 200 a 300 miligramas. Saan ito makukuha? Bagamat may COP-0 ang mga pagkain tulad ng organ meats, atay puso, matabang isda, whole grains. Ang dami nito ay hindi sapat para sa therapeutic effect. kaya kinakailangan ang supplementation. Recommending produkto. Doctor's Best High Absorption Coke 10 with Bioperine. May black pepper extract na nagpapataas ng absorption ng 30%. Gumagamit NG aktibong anyo na ubiquinol na mas madaling gamitin NG katava. Canica Ubiquinol Ultra Coke 10 may patented na water-soluble formula. 300% mas mahusay ang pagsipsip kumpara sa regular na tsukve 10. Lalong kapaki. Pakinabang sa mga matatandang may problema sa panunaw. #2 sa listahan, bitamina higit pa sa buto, susi sa lakas ng kalamnan. Marami ang nakakakilala sa bitamina bilang tagapagpalakas ng buto. Ngunit napakahalaga rin ito sa pagganap at tibay ng kalamnan. Ang iyang mga muscle tissue ay may mga vitamin D receptors. At kapag hindi ito aktibo dahil sa kakulangan ng hina ang mga kalamnan. Ayon sa mga pag-aaral. Ang amri senyor na may sapat na bitamina D ay mas malakas. Mas maayos ang balanse at mas mababa ang posibilidad na madulas. Sa isang kilalang pag-aaral, ang mga ang matatandang uminom ng vitamin de supplement. Ay nagkaroon ng 20% na pagbawas sa insidensya ng pagkadulas. Isang malinaw na senyales ng pagbuti sa muscle function. Gano ito kalaganap? May 40% ng mga matatanda ang kulang sa vitamin D. Lalo na ang mga bihirang lumabas o nakatira sa malamig at maulap na lugar. Kung nakakaka na panghihina ng kalamnan, pagod, o biglang pagbaba ng balanse. Maari itong senyales ng kakulangan. Isang simpleng blood test ang makakapagkumpirma nito. Rekomendadong dami. 800, 1,000 bawat araw para sa edad 65 pataas. Ngunit maraming epito ang nagakom energy mo kung iyo. Lalo na kung bihira ang exposure sa araw. Saan makukuha ang bitamina? Matabang isda, salmon mackerel. Egg yolk. Fortified milk at cereals. Ngunit karamihan nari matatanda ay mas nakiking sa supplement. Recommending supplemento. Nature-made vitamin D3 2000 IU soft gels. Gumagamit ng cholecalciferol, 3 na 87% mas epektibo kaysa 2. May USP certification para sa kalinisan at bisa. Nordic Naturals Vitamin D3 Drops.
1,000 bawat patak. May kasama olive oil para sa mas madaling pagsipsip. Perpekto para sa minggaida, panglumunog yan vitalita. #3 sa listahan, vitamina B12, tagapangalaga, engge nerves at kakayahang kumilos. Habang tumatanda, mihina, kaya ni nerves de katawan humipip nerves de vitamin B muy high. Isang mahalagang bitamina para sa lakas ng kalamnan at kalusugan ng mga ugat. Kapag kulang ka sa 12, napuputol ang mayos na komunikasyon sa pagitan ng utak at kalamnan. Na nagdudulot ng panghihina, Problema sa balance. unti-unting package, kalamnan. Maraming senior ang hindi namamalayang ito isinto masang B12 deficiency. Dahil dumarating ito ng dahan-dahan sa loob ng maraming taon. Mga panganib. Ang mga gamot tulad ng metformin para sa diabetes at proton pump inhibitors para sa tiyan ay maaaring makasagabal sa pagsipsip ng 12, kaya mas mataas ang panganib ng kakulangan. Mahalaga rin ang 12 sa paggawa ng red blood cells. Nasiyang nagdadala ng oxygen sa kalamnan. At para sa protection ng myelin sheath, ang balot ng nervous. Na kapag nawala, nagreresulta sa panginginig, panghihina, at unstidigait. Recommendation. 2.4 micrograms bawat araw para sa matatanda. Ngunit dahil sa problema sa absorption, mas matas na dose o injection ang minsan ay kinakailangan. Inirekomendang supplement. Gero Formulas Methyl B12. Gumagamit ng methylcobalamin na mas tumatagal sa katawan kaysa cyanocobalamin. Sublingual sa ilalim ng dila, kaya lumalampas sa tiyan, perpekto para sa may problema sa panunaw. Garden of Life Vitamin Code Raw B12 Spray. Whole food-based formula na may probiotics at enzymes para sa mas mahusay na pagsipsip. Mas madaling gamitin ng mga senior na hirap sa tableta. #4 Bitamina, hindi lang para sa imyunidad, kundi para sa kalamnan, ang vitamin ay higit pa sa panlaban sa sipon. Ito ay napakahalaga sa muscle health, lalo na sa pagtanda. Susi ito sa collagen production, hindi lang para sa balat. Kundi para sa konektibong tissues na bumabalot sa iyong mga kalamnan. Kapag kulang sa collagen, madaling masira ang muscle support. Na humahantong sa strain, injury, at panghihina. Iba pang benepisyo. Isa itong malakas na antioxidant na sumisipsip ng free radicals na sumisira sa muscle cells sa paglipas ng panahon. Tumutulong din ito sa produksyon ng carnitine, isang compound na tumutulong sa paggawa ng enerhiya mula sa taba. Doses. 75, 70 bawat araw ang basic need. Pero 200, 400 ay inirekomenda ng eksperto para sa muscle preservation. Pinagmumulan. Citrus fruits, berries, peppers, kamatis, broccoli, patatas. Dahil hindi iniipon ng katawan ang vitamin, mahalagang may regular na supply araw-araw. Inirekomendang supplement. Solgar vitamin C with bioflavonoids. Pinagsama ang ascorbic acid at citrus flavonoids para sa 35% mas mahusay na pagsipsip. Live on Labs liposomal vitamin C. Gamit ang liposomal delivery system na may hanggang 78% absorption rate, tinitiyak ang pagdating sa mismong muscle cells kung saan ito kinakailangan. #5 Magnesium, ang mineral para sa muscle relaxation at enerhiya. Ang magnesium ay hindi bitamina kundi mineral. Pero ito ay napakahalaga sa lakas at kakayahan ng kalamnan. Tumutulong ito sa muscle contraction at relaxation. Kapag kulang ang kalamnan ay nanatiling banat, nagiging sanhi ng paninigas, pulikat, at pagod. Mahalaga rin ito sa paggawa ng ang pangunahing enerhiya ng cells. Doses.
320 para sa kababaihan, 420 para sa kalalakihan na lampas 65 taong gulang, saan makukuha? Matahong gulay, mani, buto, whole grains at legumes. Ngunit higit 60% ng matatanda ay hindi ito nakukuha sa pagkain lang. Lalo na kung umiinom ng mga gamot na sumisira sa magnesium, diuretics, pills, antibiotics. Inirekomendang supplement, Magnesium glycinate, may 4x mas maitas na absorption. hindi nakakalaxative, kaya mas bagay sa matatanda, #6. Creatine, hindi lang para sa bodybuilders, kundi para sa seniors. Ang creatine ay isang natural na compound na nagtataas ng production, na mahalaga sa biglaang pagkilos gaya ng pag-akyat ng hagdan, pagbangon mula sa upuan, pagpigil sa pagkatumba. Nagpapalakas din ito ng satellite cells, mga selula na tagapagayos ng kalamnan. Sa pagtanda, bumababa ang activity ng satellite cells ng hanggang 50%. Epekto ng creatine sa matatanda. 14% pagtaas sa lakas, 2.2 na lien mas gain sa loob ng 12 linggo, kapag sinabayan ng magaan na resistance training. Dosis. 3-5 gramo bawat araw, walang kailangan na loading phase. Inirekomendang supplement, Optimum Nutrition Micronized Creatine Monohydrate. Pharmaceutical grade. 20 na pinino para sa mas mataas na solubility at absorption. Perpekto sa mga senior na may mahinang panunaw. Ligtas ba ito? Mahigit 200 peer-reviewed studies ang nagpatunay ng kaligtasan ng creatine sa matatanda. May mga pag-aaral din na nagsasabing pumapabor ito sa cognitive function. Kaya lakas at talino, sabay na benepisyo. Panghuling paalala. Ang mga 6 na nutrisyong ito ay parang isang team na sabay-sabay lumalaban sa muscle loss. Mas maganda ang epekto kapag pinagsama-sama kaysa kapag iniisa-isa. Kahit anong supplements ang piliin mo, tandaan. Mas mahalaga pa rin ang masustansyang pagkain araw-araw. Gulay, prutas, lean protein, mani, buto, at whole grains. Ang kalamnan ay hindi lang tungkol sa hitsura. Ito ay tungkol sa independensya, kaligtasan sa pagkadulas, metabolismo, at kalidad ng buhay. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, mag-iwan ng komento. Alin sa mga bitamina ang pinakanagulat ka? May napansin ka bang pagbabago nang sinubukan mo ang mga ito? Sabihin mo sa amin kung anong health topic ang gusto mong talakayin namin sa susunod. Salamat sa panonood.